Nanawagan ng ilang grupo na panagutin ang mga sangkot sa lahat ng korupsyon na nangyayari ngayon sa bansa. Inihayag na rin nila na tuloy na ang nakatakdang kilos protesta sa linggo at nanawagang wakasan ang political dynasty na siyang nagiging sanhi ng korupsyon. Narito ang detalye sa aking report. Ilang araw bago ang nakaambang sama-samang kilos protesta ng mga rallyista, una na nilang ipinahayag ang kanilang mga panawagan na lahat ng korap, panagutin lahat. Ang naturang protesta ay bahagi pa rin ng malawakang korupsyon tungkol sa mga flood control projects dito sa bansa kung saan bilyong-bilyong piso ng halaga ang nalustay dahil sa mga proyekto. Kasadong-kasado na sa darating na linggo ang malawakang protesta na isasagawa ng mga grupo ng mga kabataan, mga manggagawa sa iba't ibang sektor, mula sa grupo ng mga mangingisda, katutubo, content creator at iba pang samahan. Yan ang tiniyak ng mga ito at wala na ni isang balakid ang makakapigil sa pagpapahayag nila ng kani-kanilang sentimiento tungkol sa kasalukuyang sitwasyon ng bansa, hindi lang sa pagpapanagot ng mga korap kundi sa iba pang bagay. Titiyakin din daw nilang babaha sa luneta ng mga panawagang bantayan ng kaba ng bayan, panagutin ng mga kurakot at ilaan ng pondo sa serbisyo at hindi sa bulsa ng mga politiko. Sa pagpupunit din ng mga litrato ng mga kilalang opisyal ng pamahalaan na nakakabit sa isang kadena na kanilang ginawa, idinaan ng mga ito ang kanilang galit sa di umano'y kapabayaan ng gobyerno kaya nagkaroon ng maanumalyang flood control project. Lahat ng korap, panagutin lahat! Lahat ng korap, panagutin lahat! Ito po ang asahan natin na libo-libo mga istorya ng bayan, mga kabataan, ang labas sa classroom, dadalhin namin ang aming mga galit upang sigilin kayo. Galit na galit pa ang mga istorya ng bayan sa lahat ng korap. Kami po ay nakikisa sa pagpapanagot at paniningil sa mga korap na burok na katakapitalista at bilang nagkakaisang hanay na marawak na health students, mariin namin tinutuliksa ang lahat ng ng pandarambong at kawalan ng pananagutan ng pamahalaan. Hindi valid solution. Mga content creators, mga artista, influencers na hanggang ngayon ay nananahimik dahil nag-play safe dahil takot sila na magsalita. Sana po, gamitin natin yung mga platform natin hindi sa pagpupromote ng kung ano-ano kagaya ng sugal, pero gamitin po natin ito para ma-amplify natin yung message na sa September 21. Sama-sama po tayo kasama ang mga tao nagpasikat sa atin. Ang tugon naming kabataan ay pupunta kami sa September 21 sa Luneta ng umaga dahil alam namin na ang tunay na pananagutan at katarungan ay hindi manggagaling sa hanay ninyo, kundi manggagaling sa hanay ng mga manggagawa at estudyante na lumalaban para sa tunay na demokrasya. Binigyang diin pa ng mga ito na habang nag-uumapaw sa luho ang mga korap, patuloy naman daw silang lumuluha at nalulubog sa baha dahil sa mga palpak na proyekto. Ang pagnanakaw din daw na ginagawa ng mga ito ay pagnanakaw na rin sa kinabukasan ng mga susunod na henerasyon. Sa kanilang mga patuloy na luho at luho, habang luha at luha naman sa hangin namin mga mangisda. Nag-uumapaw ang kanilang mga pera, lampas tao, habang kami lampas tao sa mga baha at nilulubog dahil sa mga flood control project na to. Kaya naman umasa kayo ng mga pangisda ay lulusog sa baha ng protesta sa darating na ika-21 ng September upang panagutin ang lahat ng mga korap. Ipinahayag naman ni Calio de Guzman na hindi lang dapat sumentro ang usapin sa pagpapanagot sa mga kurakot, kundi dapat din daw na wakasan na ang political dynasty na siyang ugat din ng katiwalian. Lagpasan natin dyan dahil ang gusto ng grupong ito ay tudukan ang korupsyon. Dahil sistema na ang korupsyon sa Pilipinas at yan ay nag-ugat sa sistema ng politika natin. At yan ay ang political dynasty. Dapat wakasan ang political dynasty dahil ang political dynasty ang nag-aanak ng korupsyon dito sa ating bansa. Sa kabila naman ng mga kilos protesta na gagawin ng mga ito, matatandaan na una nang sinabi ng palasyo na hindi pinangangambahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang kaliwat kanang pagkilos na ito mula sa iba't ibang samahan. Bagkus, naniniwala pa raw ang Pangulo na ang mga ito ay kakampi niya sa advokasiyang tuldukan din ng korupsyon. Matatandaan din na hindi natuloy ang Pangulo sa United Nations General Assembly sa Estados Unidos, ngunit nilinaw rin ng palasyo na hindi ito dahil sa mga protesta
protesta. Gayunpaman, nakikita ito ng mga rallyista bilang magandang senyales na naapektuhan ng pamahalaan sa kanilang mga ginagawa. Sabihin ng mga kabataan ng sambayanang Pilipino na isinusuma ka namin, Marcos. Anong sinasabi mo, kakampi mo kami, kasama mo kami sa protesto namin? Eh well, in fact, kaya naman kami nagpo-protesta dahil sa mga katulad mo na nire-reify yung system of corruption. Nakikita na natin na umi-epekto yung protesta dahil nag-resign, pinalitan muna yung Senate President. Nag-resign si Speaker. Hindi tumuloy sa UN General Assembly si Marcos. Sa kabila ng sinasabi nila, walang problema yung protesta. Ayon naman sa bagong Alyansa Makabayan, nagpahayag na rin ng inisyal na pagkilos ang iba pang mga grupo sa Bohol, Jensan, Lawag City, San Fernando City, La Union, Bacolod, Davao, Iloilo, Cebu, Tugigaraw, Santiago City at Benguet sa Baguio at inaasahang madaragdagan pa raw ito habang papalapit ang araw na sabay-sabay na pagkilos protesta. Samantala sa nakatakdang kilos protesta sa linggo, asahan na rin ang mas maraming kapulisan na nakabantay sa iba't ibang lugar dito sa bansa kung saan isasagawa ang mga protesta. Yan ay matapos na isailalim sa Red Alert ng Armed Forces of the Philippines o AFP ang nasabing aktibidad. Para sa EuroTV News, Vanessa Cleofa sumasaludo sa bawat Pilipino.